Jerry, kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan sa Masbate? Yes, Ella, sa ngayon nga ay medyo makulimlim ang papawirin dito sa partikular sa siyudad ng Masbate at may bugso pa rin ng hangin pero tumila na rin ang pagbuhos ng ulan dulot nga yan ng sama ng panahon at ng habagat. Ella. Hindi pa nga pinahintulutan ng Philippine Coast Guard na maglayag ang mga sasakyang pandagat na may timbang na 250 below gross tonnage. Buso na nakataas pa ang gale warning dahil sa sama ng panahong nararanasan sa bansa. Ito yung maliliit na sasakyang pandagat gaya ng fast craft na may biyaheng Masbate to Pilar Port, Masbate City to Lagundi Port sa isla ng Tikawa. Maging mga motorized bangka ay hindi pinahintulutang makalaot o makapangisdaman ang mga mamamalakaya. Pinahintulutan naman ng PCG Masbate ang mga biyahe ng Roro vessel patawid ng Pilar Port sa Sorsogon at Pioduran Port sa Albaya. Kahapon September 15, 25 pasahero ang pansamantalang namalagi sa passenger terminal sa pantalan ng Bulan Sorsogon. Hindi pinayagang makabiyahe ng PCG ang sasakyang pandagat na patawid sana ng San Jacinto Port sa Ticao Island. Pinagkalooban naman ng food assistance ng lokal na pamahalaan at PCG Sorsogon ang mga naturang stranded na pasahero. Nagsuspindi naman ng pasok sa eskwela ang mga lokal na pamahalaan kaninang umaga sa lalawig ng Albay dahil sa epekto ng habagat. Walang pasok sa pribado at pampublikong eskwelahan sa 6 na lugar sa Albay. Ito ay mga bayan ng Malilipot, Malinaw, Bakakay, Pulanggi, Kamalig at siyudad ng Tabaco. Yan ang balita mula dito sa Bicol. Balik sa iyo, Ella. Jerry, kumusta ang linya ng komunikasyon dyan at yung supply ng tubig dyan sa Masbate? Yes, Ella, ngayon ay dito sa Masbate ay maayos pa naman ang linya ng komunikasyon, may signal naman at hindi pa naman napuputulan ng supply ng kuryente dito sa isla ng Masbate. Ella. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia.